Magandang araw mga ka-TH, welcome back sa ating channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang control orientation on the signs and symbols. Pero bago ang lahat, nais ko muna magpasalamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa channel ko, lalong-lalo na sa mga subscribers. Maraming salamat sa inyo. At sa bago pa lang bumisita sa channel ko, hinahikayat ko kayong mag-subscribe upang maging updated naman kayo at makita nyo ang mga bagong uploads na videos ko. Bagong lahat, shout out muna ako sa mga ka-TH natin dyan. Shout out kay Mark Anthony Inano, Donghil James Vlog, Rolindo Fernandez, Ko Vlogs, Rodilo TV, Kit Gloria, at kay Ken Reyoshe, at sa lahat ng mga treasure hunter sa buong Pilipinas, shout out sa inyo. At sa may mga items dyan or mga gold bars, diamonds, gemstones, meron tayo yung legit buyer. Kung meron kayong items dyan, contact lang kayo, message kayo sa Facebook page ko, Facebook account ko. Ilalagay ko yung Facebook account ko sa comment section. Sa may mga legit items dyan, gaya ng gold bars, diamonds, mayroon tayong legit buyers. At nanawagan ako sa inyong mga dasal para sa ka-TH natin na nag-positive sa COVID. Sana ipagdasal natin na mabilis yung recovery niya. Maraming salamat. Okay, andito na tayo ngayon sa ating topic, which is control orientation on the signs and symbols. So ano nga ba ito? Ito ay nagbabase sa kung saan ang orientation ng isang signs or symbols. Gaya nito, gamit natin ang compass pagtukoy sa orientation, which is kapag ganito, ito ay east-west orientation. Yan, east-west orientation. Kapag ganito naman, north-south. Ito, halimbawa, kapag ang orientation niya is north-south, meron tayong 6 directions na dapat nating i-explore or tatahakin, which is north, northeast, at saka northwest, or tinatawag nating north control. Kapag sa south naman, ito south, southeast, at saka southwest, or south control. At kapag ang orientation naman niya ay east to west, ito naman sa bandang east, ito east, northeast, at saka southeast, which is east control. I-explain natin ito mamaya, meron tayong examples dito. At kapag west naman, west, northwest, at saka southwest, which is west control. Ito yung mga directions na ating tatahakin or i-explore. Every orientation is meron tayong 6 directions na ating i-explore. Gamit itong compass natin. Kung walang compass na ganito, Linsatic or geological compass, pwede rin yung compass application sa cellphone. Basta importante meron tayong direction na susundin. Halimbawa, ito yung example natin, which is ito ay isang heart-shaped stone. Pagpalagay natin heart-shaped stone to. Ito. So, ano nga ba ang orientation nito? Ang kanyang orientation is north-south. North-south ang kanyang orientation.
Yan. Ito ang pag-determine ka ng kanyang orientation. North-south ang kanyang orientation. So dahil north-south ang kanyang orientation, napag-alaman natin kanina na kapag north-south ang orientation, ang possible directions na ating explore is north, northeast at saka northwest. So depende natin kung saan tayo mag-first na mag-survey. Sa south ba or sa north. Kapag dito tayo sa north mag-explore, meron tayong tatlong direction, which is north, northeast at saka northwest. Explore tayo dito itong mga directions na to kapag papunta tayo sa north. Again, hindi ito ang pag-base ng dig spot is depende pa rin sa pag-analyze at pag-decode sa mga ibang markers, kasi mayroong markers na mga coordinate markers na directional din. Hindi rin ito nagtutukoy sa dig spot, depende pa rin yan sa mga markers na makikita natin. Pero ang importante is meron tayong guide kung saan tayo mag-i-explore. At kapag sa south naman, tatlong direction din, which is ang south, southeast at saka southwest. Ito yung south control. Dito tayo mag-i-explore sa tatlo. Kapag north-south ang alignment, north, northeast, northwest, south, southeast at saka southwest. Kapag north-south ang alignment, orientation, I mean. So paano nga ba kapag east-west, east-west ang orientation gaya nito? Ito ay isang halimbawa lamang. Yan, east at saka west orientation. So again, kanina ito yung napag-alaman natin, east-west orientations. Ito, kapag nasa east, northeast at saka southeast, west, west, northwest at southwest. 6 directions din. Halimbawa, nagsisimula tayo sa east. So explore tayo sa east, sa northeast at saka southeast. Dito explore tayo, hanap tayo ng mga coordinate markers or ibang signs or symbols na nag-indicate ng dig spot or either directional or dig spot. At kapag dito naman tayo sa bandang west, explore tayo sa west, northwest at saka sa southwest, which is ito yung west control at ito yung east control. Yan. Ito pa ay ibang example, which is ito ay isang foot sign, boot sign, same rin yun, which indicates travel. So halimbawa, itong may nakita tayong foot sign, which is ang kanyang orientation is north-south. Ganyan, north-south ang kanyang orientation. Ganon din, same process. Explore natin yung northeast at saka northwest. Ito yung north control. Again, hanap mga coordinate markers na magsasabi kung saan talaga ang exact dig site. Dahil nagdepende ito sa mga pag-analyze at pag-read ng mga readings ng mga signs and symbols. Hindi ito garantiya na dito na talaga ang dig spot. Hindi. Kasi mayroon tayong makikita ibang coordinate markers na directional din. Basta mayroon tayong guide, which is saan tayo mag-directions na mag-explore. Sa northeast, kapag nasa north ang ating explore, northeast, north at saka northwest. At kapag sa south naman, dito tayo sa south, southeast at saka southwest. Same process din, which is ito yung south control. Kapag north-south ang orientation. Ito naman kapag
east to west orientation. East to west orientation, so pag dito tayo pupunta sa east, southeast, at saka northeast, west, northwest, at saka southwest. Pero kadalasan kapag foot sign, ito ang kanyang orientation is east to west ang kanyang orientation kapag foot sign. Kasi kapag foot sign kasi ito ay nag-i-indicate na travel to east. East control talaga pag foot sign. Ito talaga yung direksyon nating tatahakin. North, east, southeast at saka northeast. Bibihira la yung ganito. Kadalasan ganito talaga, east to west ang alignment. Tapos punta tayo sa another example natin. Ito yung halimbawa ito yung turtle. Ang kanyang orientation is north-south orientation. So ganun din, same process. Kapag pupunta ka dito sa north, explore nyo ang northeast, north at saka northwest. Lalo na pag gaya nito may mga paa, tapos tatama talaga dito sa compass direction. Kung ilagay natin yung compass, halimbawa ito yung turtle, ilagay natin dyan north-south. Nandun kasi yung north dito, halimbawa ganyan, align natin ganyan. Kasi punta tayo doon, this is northeast dito yung northeast 45. Ito maganda ang pagong kapag ganito yung itsura, tapos kumpas ka dito, which is tatama tong mga paa niya dito sa lahat ng kanyang parte is tatama sa 8 trigrams northeast. Kapag northeast, north, northwest, tandaan kapag ito yung north control, at south naman ito explore natin ang south, southwest at saka southeast. Kapag north-south ang orientation, north-south orientation. Kapag east-west naman orientation, yan, same process din kanina. Explore sa east, northeast at saka southeast. Sa west, northwest at saka sa southwest. Ganyan. So west control at saka east control. Kapag east-west orientation. So last nating example is ito yung arrow. Ito yung kanyang ulo, tsaka ito yung kanyang buntot. Ito yung ulo, tsaka ito yung buntot. Ito yung head, tsaka ito yung tail. Ito halimbawa ng east-west orientation. So kapag ganito, ano din, same process din. Punta tayo sa east, northeast, at saka southeast. Ganyan. Dapat marunong tayong gumamit ng compass. Pamatukoy natin ito ang mga direksyon nito. Kasi kapag wala tayong compass, di talaga natin mahanap ang directions. Possible mahanap natin yung east kasi silangan yan, east at saka west, pero pag dito sa northeast at saka southeast, tsantsahan na lang. Di talaga natin ma-pinpoint yung exact degrees niya. Dito mayroon tayong exact degrees dito nakalagay. Pag i-sight mo ito, makikita mo yung mga numbers dyan.
Ganito din sa west, west, northwest at saka southwest. Diyan, explore dyan, explore dyan. East control at saka west control. Dito rin sa kapag ang orientation niya is north-south, ganun din, same process. South, north, dito sa north, northeast, north at saka sa northwest. Dito, south, southeast at saka sa southwest. Same process din, south control, north control. Recap natin, ito yung kanilang orientation. Orientation. East-west at saka north-south orientations. Kapag north-south, tandaan natin, ang explore is 6 directions, 3x3. North, northeast, northwest, south, southeast, southwest. Kapag east-west, east, northeast, southeast. Kapag west, west, northwest at saka southwest. Again, gagamit ng compass. Kung walang ganitong compass, pwede yung cellphone na application. Okay, hanggang dito na lang mga ka-TH. Maraming salamat sa panonood. Ingat tayo palagi sa exploration at operations, at God bless sa atin lahat.